Magandang araw sa inyo. Ako po si Dr. Miguel Santos, ang inyong lingkod at doktor na dalubhasa sa pag-aalaga ng ating mga nakatatanda. Kumusta po kayo? Alam nyo ba na ang pagkain ng maling uri ng nuts ay maaaring magpataas ng inyong panganib sa sakit sa puso ng hanggang 48%. Hindi po ito basta pananakot lamang. Ito ay mula mismo sa isang pangmatagalang pag-aaral na inilathala sa Journal of the American College of Cardiology. At heto ang nakakagulat na bahagi, maraming senior citizen ang naniniwala na sila ay gumagawa ng malusog na mga pagpili, ngunit ang katotohanan, ang ilan sa mga pinakasikat na nuts sa inyong kusina ay maaaring tahimik na bumabara sa inyong mga ugat, nagdudulot ng pamamaga o lumalala pa ng pagkawala ng memorya nang hindi ninyo namamalayan. Sa katunayan, isang partikular na nut na madalas pinupuri sa mga low-carb diet ay naiugnay sa nakalalasong build-up na nakakasira sa inyong atay, bato at utak. At oo, maaaring nasa lalagyan nyo na ito ng merienda ngayon. Kaya't samahan nyo kami dahil hindi lang namin ibubunyag ang 4 na pinakamahusay na nuts na dapat ninyong kainin. Ilalantad din namin ang mga pinakamasamang salarin at ang numero 1 pinakapanganib na nut na may madilim na sikretong hindi pinag-uusapan ng sinuman. Ang matututunan ninyo ngayon ay maaaring magbago ng paraan ng inyong pagmemeryenda magpakailanman. Bago tayo magsimula, mag-iwan po kayo ng komento at ipaalam sa amin kung saan kayo nanonood. Gustong-gusto naming makarinig mula sa inyo. Huwag kalimutang i-like ang video na ito at mag-subscribe para sa mas marami pang life-changing health tips na ginawa para lamang sa mga senior. Magsimula tayo sa 4 na natatanging nuts na tunay na karapat-dapat sa pang-araw-araw na routine ng isang senior. Unang pinakamahusay na nut, almendras almonds. Nakuha ng almendras ang kanilang reputasyon bilang isa sa mga pinakakumpletong pagkaing mula sa halaman, lalo na para sa mga nakatatanda na nangangailangan ng matibay na buto, malinis na ugat at proteksyon sa selular. Ang bawat 28 gramo na serving humigit kumulang 23 piraso ng almendras ay naghahatid ng humigit kumulang 90 ml ng calcium, halos katumbas ng isang kapat na tasa ng gatas. Ito ay mahalaga para sa mga may numinipis na buto o sa mga nais mapanatili ang bone density. Ngunit hindi lang calcium ang nagpapatingkad sa almendras. Naglalaman din sila ng magnesium na gumaganap ng isang mahalagang papel sa pagtiyak na ang calcium ay aktwal na nakakarating sa mga buto sa halip na maipon sa malambot na tissue o mga ugat. Ang synergy ng calcium at magnesium na ito ay sumusuporta sa lakas ng kalansay nang hindi nagpapataas ng panganib sa cardiovascular. Ang nagpapaging espesyal sa almendras ay ang kanilang lakas bilang antioxidant. Ang mga balat ay naglalaman ng mga flavonoid na kasama ng bitamina E ay bumubuo ng isang malakas na pananggalang na antioxidant. Ang kombinasyong ito ay tumutulong na bawasan ang oxidative stress, isang proseso na nauugnay sa pagtanda ng cellular, pagkawala ng memorya at mahinang immune system. Ang bitamina E sa almendras ay sumusuporta rin sa kalusugan ng balat at maaaring makatulong na mapanatili ang memorya. Ipinapakita ng mga pag-aaral na ang mga diet na mayaman sa bitamina E
ay nauugnay sa mas mababang rate ng cognitive decline sa mga senior na ginagawang maliit, ngunit makapangyarihang kakampi ang almendras para sa talas ng isip. Para sa suporta sa cardiovascular, ang almendras ay nagbibigay ng humigit kumulang 5 na gramo ng monounsaturated fats na malusog sa puso bawat 28 gramo. Yang mga taba na ito ay tumutulong na bawasan ang LDL cholesterol habang sinusuportahan ang HDL cholesterol na tumutulong na mapanatili ang malusog na mga ugat at mapabuti ang pangkalahatang paggana ng puso. Nag-aalok din sila ng halos 3.5 gramo ng dietary fiber bawat serving higit sa karamihan ng mga nuts na maaaring mag-ambag sa regularidad ng pagdumi, magpakain ng mga kapaki-pakinabang na gut bacteria at suportahan ang kontrol sa kolesterol. Gayunpaman, ang matigas na balat ay maaaring mahirap tunawin para sa ilan. Kung nakakaranas ka ng discomfort, subukang ibabad ang almendras magdamag o pumili ng mga blanched na variety para mapadali ang proseso ng pagtunaw. Sa kabila ng kanilang maraming benepisyo, ang almendras ay siksik sa calorie. Ang bawat 28 gramo ay naghahatid ng humigit kumulang 160 calories. Manatili sa isang maliit na dakok araw-araw upang maiwasan ang hindi gustong pagtaas ng timbang, lalo na kung binabantayan mo ang iyong timbang o kalusugan ng metabolic. Kapag pumipili ng almendras, piliin ang mga hilaw o dry roasted na walang asin na pagpipilian upang maiwasan ang labis na sodium at mga idinagdag na langis. Itago ang mga ito sa isang lalagyan na hindi tinatablan ng hangin malayo sa init upang mapanatili ang kanilang nutrient profile at maiwasan ang pagiging lipas rancidity. Ang almendras ay mahusay ding ihalo sa parehong maalat at matamis na mga pagkain. Subukang ihalo ang mga ito sa mga salad, breakfast cereal o stir fry. Para sa mga senior na naghahanap na magpalakas mapabuti ang pag-iisip at suportahan ang kalusugan ng puso, ang almendras ay isang praktikal abot kaya at lubos na kapaki-pakinabang na pagkain na nararapat sa isang lugar sa iyong pang-araw-araw na routine. Ikalawang pinakamahusay na nut walnuts, iilan lang na pagkain ang kamukha ng organ na kanilang pinoprotektahan na kasing angkop ng walnuts. Ang kanilang natatanging hugis na parang utak ay nagpapahiwatig ng kanilang pinakamalakas na tungkulin, pag-aalaga at pagprotekta sa pag-andar ng pag-iisip sa mga nakatatanda. Ang 28 gramo ng walnuts, mga kadatos na kalahati, ay naghahatid ng halos 2.5 gramo ng alpha-linolenic acid ALA, isang uri ng omega-3 fatty acid na gumaganap ng mahalagang papel sa pagpapanatili ng istruktura at flexibility ng mga lamad ng selula ng utak. Para sa mga senior, ang mga taba na ito ay lalong mahalaga dahil tumutulong silang suportahan ang paghahatid ng signal sa pagitan ng mga neuron at protektahan laban sa pagkasira ng neurological na may kaugnayan sa edad. Bilang karagdagan sa ALA, ang walnuts ay naglalaman ng polyphenol at vitamina E, dalawang compound na may malakas na katangian ng antioxidant. Hindi tulad ng maraming antioxidant, ang polyphenol sa walnuts ay maaaring tumawid sa blood-brain barrier na nagpapahintulot sa kanila na bawasan ang pamamaga ng direkta sa loob ng neural tissue.
Ito ay mahalaga dahil ang talamak na mababang antas ng pamamaga ay kinikilala na ngayon bilang isa sa mga nagtutulak na puwersa sa likod ng mga kondisyon tulad ng Alzheimer's disease at cognitive decline. Sa isang klinikal na pag-aaral na kinasasangkutan ng mga nakatatanda, ang mga kumonsumo ng humigit kumulang 1.5 sa mga 42 gramo ng walnuts araw-araw sa loob ng 8 linggo ay nakaranas ng nasusukat na pagpapabuti sa cognitive flexibility at bilis ng pagproseso. Ang walnuts ay nagbibigay din ng maliit na halaga ng melatonin, isang hormone na tumutulong na i-regulate ang siklo ng pagtulog-paggising. Maaari itong makatulong para sa mga nakatatanda na nahihirapan sa naudlot na pagtulog, isang karaniwang alalahanin na nakakaapekto sa parehong talas ng isip at pangkalahatang kagalingan. Kasabay ng mga benepisyong ito sa utak, sinusuportahan ng walnuts ang kalusugan ng cardiovascular sa pamamagitan ng pagpapabuti ng pagkalastiko ng mga daluyan ng dugo at pagtulong na i-regulate ang presyon ng dugo. Ang arginine, isang amino acid na nasa walnuts, ay sumusuporta sa produksyon ng nitric oxide, isang molekula na nagpapahintulot sa mga daluyan ng dugo na mag-relax na nagpapabuti sa sirkulasyon sa puso-utak at mga kalamnan. Mula sa isang nutritional na pananaw, ang walnuts ay isa ring disenteng mapagkukunan ng magnesium, potassium at B vitamins. Bawat isa ay nag-aambag sa nerve conduction, pagganan ng kalamnan at metabolismo ng enerhiya. Bagamat hindi mayaman sa calcium, ang mga mineral sa walnuts ay tumutulong na pagaanin ang mga proseso ng pamamaga na maaaring mag-ambag sa pagkawala ng buto sa paglipas ng panahon. Sa esensya, habang hindi nila direktang pinapalakas ang mga buto tulad ng almendras, sinusuportahan nila ang biological na kapaligiran na pumipigil sa mga buto na maagang masira. Gayunpaman, dahil sa kanilang mataas na taba, bagamat malusog na taba, ang ilang mga individual ay maaaring makaranas ng bahagyang hindi pagkatunaw ng pagkain kung kumonsumo sila ng masyadong marami ng sabay-sabay. Ang isang simpleng dakok sa isang araw ay karaniwang mahusay na balanse para sa parehong kaginhawahan sa pagtunaw at benepisyong nutrisyonal. Ang pag-iimbak ay isang mahalagang pagsasaalang-alang sa walnuts. Ang kanilang mga maselang taba ay madaling ma-oxidize na maaaring humantong sa pagkalipas. Itago ang mga ito sa refrigerator o freezer upang mapanatili ang pagiging bago at lasa. Kung ang walnuts ay kailanman lasang mapait o bahagyang parang sabon, malamang na na-oxidize na ang mga ito at dapat itapon. Panghuli, para sa mga umiinom ng gamot sa thyroid tulad ng levothyroxine, matalinong iwasan ang pagkonsumo ng walnuts kasabay ng iyong dosis. Ang fiber at taba sa walnuts ay maaaring bawasan ang pagsipsip ng gamot. Upang manatiling ligtas, paghiwalayin ang iyong merienda ng walnut at gamot na hindi bababa sa 4 na oras. Ikatlong pinakamahusay na nut pistachios. Maaaring maliit ang mga pistachio, ngunit ang kanilang mga benepisyo para sa mga nakatatanda ay malaki. Ang isang 12 gramo na serving humigit kumulang 49 na butil ay nag-aalok ng balanseng halo ng protina mula sa halaman, malusog na taba,
at makapangyarihang mga antioxidant. Ang kanilang nutritional density ay kahanga-hanga, naghahatid ng halos 6 na gramo ng protina, 3 gramo ng fiber, at isang mapagbigay na halaga ng potassium, humigit kumulang 285 mg bawat serving, habang nananatiling medyo mababa sa calories sa humigit kumulang 160 bawat 28 gramo. Ginagawa silang isang siksik ngunit makapangyarihang kakampi sa pamamahala ng enerhiya, presyon ng dugo at kalusugan ng metabolic sa mga senior. Ang kanilang mataas na rasyo ng potassium sa sodium ay tumutulong na i-neutralize ang mga epekto ng sodium na nagpapataas ng presyon ng dugo, isang bagay na lalong mahalaga para sa mga nakatatanda na namamahala ng hypertension. Sa mga klinikal na pag-aaral, ang pagkonsumo ng pistachio ay naiugnay sa maliit ngunit makabuluhang pagbawas sa systolic blood pressure. Ang benepisyong ito sa puso ay lalo pang pinalalakas ng pagkakaroon ng mga phytosterol at monounsaturated fats na tumutulong sa pagpapababa ng LDL cholesterol nang hindi nakokompromiso ang mga antas ng HDL. Ang mga taba na ito ay tumutulong din na bawasan ang pamamaga at mapabuti ang paggana ng arterial na nag-aambag sa isang mas mahusay na sistema ng sirkulasyon. Higit pa sa kalusugan ng puso, nag-aalok ang mga pistachio ng isang natatanging kalamangan para sa regulasyon ng asukal sa dugo. Ang kanilang mababang glycemic index kasama ng isang paborableng timpla ng protina, hibla at taba ay tumutulong na pabagalin ang pagsipsip ng mga carbohydrate kapag kinakain kasama ng mga pagkain. Maaari nitong maiwasan ang mga pagtaas ng asukal sa dugo pagkatapos kumain na ginagawa silang isang matalinong pagpipilian ng merienda para sa isa sa 4 na matatanda na higit sa 70 na namamahala ng type 2 diabetes o insulin resistance. Kahit na isang katamtamang bahagi ng mga pistachio na idinagdag sa isang high-carb na pagkain ay maaaring positibong makaapekto sa tugon ng glucose sa dugo. Ang mga makulay na berdeng nuts na ito ay sumusuporta rin sa paningin at kalusugan ng utak sa pamamagitan ng kanilang konsentrasyon ng mga antioxidant na lutein at zeaxanthin, mga carotenoid na nagpoprotekta sa makula at maaaring makatulong na bawasan ang panganib ng age-related macular degeneration, ang pangunahing sanhi ng pagkawala ng paningin sa mga senior. Ang lutein ay matatagpuan din sa tissue ng utak at iminumungkahi ng mga umuusbong na pag-aaral na maaari itong gumanap ng isang papel sa pagpapanatili ng talas ng isip sa pagtanda. Para sa mga may sakit sa bato o sa mga pinayuhan na subaybayan ang paggamit ng potassium o phosphorus, pinakamahusay na kumonsulta sa isang healthcare provider dahil ang mga pistachio ay katamtamang mataas sa parehong mineral. Ang pagpili ng walang asin o bahagyang inasnan na mga variety ay susi rin. Nakakatulong ito na maiwasan ang nakatagong sodium na maaaring mabilis na tumaas sa mga may lasa o pre-packaged na mga variety. Ika-4 na pinakamahusay na nut, Brazil nuts. Sa lahat ng mga nuts na magagamit ang Brazil nuts ay nag-aalok ng isang natatanging superpower para sa mga senior, isang mataas na konsentrasyon ng selenium. Ang trace mineral na ito ay gumaganap ng isang mahalagang papel sa pag-activate ng thyroid hormone, paggana ng immune depensa ng antioxidant
at kahit na proteksyon sa pag-iisip. Isang malaking Brazil nut lamang ay naglalaman ng humigit kumulang 96 micrograms ng selenium na lumalampas sa pang-araw-araw na inirerekomendang paggamit para sa karamihan ng mga nakatatanda. Ginagawa nitong hindi gaanong merienda at higit na isang therapeutic supplement na nakabalot sa isang natural na shell. Ang selenium ay kinakailangan para sa pag-convert ng thyroid hormone T4 sa aktibong anyo nito ang titnanam na nagre-regulate ng metabolismo produksyon ng enerhiya at mood. Ang dysfunction ng thyroid ay karaniwan sa mga taong higit sa 16th lalo na sa mga babaeng postmenopausal at madalas na mali ang diagnosis dahil sa mga magkakapatong na sintomas tulad ng pagkapagod, pagtaas ng timbang o pagkalimot. Ang regular na pagsasama ng Brazil nuts ngunit sa katamtaman ay maaaring makatulong na suportahan ang mas mahusay na balanse ng hormone at tulungan ang mga nasa gamot sa thyroid na i-optimize ang kanilang paggamot. Higit pa sa kanilang mga benepisyo sa thyroid, ang Brazil nuts ay nag-aambag sa neurological resilience. Ang selenium ay kasangkot sa pagprotekta sa mga neuron mula sa oxidative stress sa pamamagitan ng papel nito sa glutathione peroxidase, isang mahalagang antioxidant enzyme. Ang mababang antas ng selenium ay naiugnay sa mas mataas na pagbaba ng pag-iisip at ilang pag-aaral ang nagmumungkahi na ang pagpapabuti ng status ng selenium ay maaaring suportahan ang mas malinaw na pag-iisip, mas mahusay na memorya at katatagan ng mood sa mga tumatandang matatanda. Bukod dito, ang Brazil nuts ay naglalaman ng mga natatanging fatty acid na tumutulong na protektahan ang myelin sheath, ang insulating layer na nakapalibot sa mga nerve. Nag-aalok ito ng mga potensyal na benepisyo para sa mga reflex koordinasyon ng motor at balanse. Ang kanilang anti-inflammatory profile ay ginagawa rin silang mga kakampi para sa kalusugan ng kasukasuan. Ang mga inflammatory marker tulad ng C-reactive protein CRP ay may tendensyang tumaas sa edad at nauugnay sa mga malalang sakit. Ang regular na pagkonsumo ng Brazil nuts ay ipinakitang nagpapababa ng CRP sa maliliit na pag-aaral sa tao na posibleng magpapagaan ng discomfort mula sa arthritis o metabolic syndrome. Naglalaman din sila ng katamtamang halaga ng magnesium at phosphorus na nag-aambag sa bone density at paggana ng kalamnan. Gayunpaman, ang Brazil nuts ay nangangailangan ng pag-iingat. Ang parehong nilalaman ng selenium na nagpapalakas sa kanila ay maaari ring gawin silang mapanganib kung sobra. Ang patuloy na pagkain ng higit sa 2 hanggang 3 bawat araw ay maaaring humantong sa selenium toxicity na kilala bilang selenosis na maaaring magdulot ng mga sintomas mula sa pagkapagod at gastrointestinal upset hanggang sa marupok na mga kuko, pagkawala ng buhok o nerve dysfunction. Para sa karamihan, sapat na ang isang Brazil nut araw-araw. Ang 2 bawat araw ay isang mapagbigay na itaas na limitasyon. Sunod, ibubunyag natin ang 4 na pinakamasamang nuts na maaaring tahimik na sumasabotahe sa inyong kalusugan, nag-aambag sa pamamaga mga issue sa pagtunaw, pakikialam sa gamot at higit pa. Maaaring mukha silang inosente, ngunit para sa mga senior ang mga merienda na ito ay may kasamang malubhang babala. Tingnan natin
nang mas malapitan ang mga dapat mong limitahan o iwasan ng tuluyan. Unang pinakamasamang not many peanuts. Ang mani ay maaaring isa sa mga pinakakaraniwang pagkain na merienda sa buong mundo, ngunit para sa mga nakatatanda, nagdadala sila ng maraming panganib sa kalusugan na madalas na minamaliit o binabalewala. Hindi tulad ng mga totoong tree nuts, ang mani ay mga legumi na tumutubo sa ilalim ng lupa na ginagawang partikular na madaling kapitan ng kontaminasyon ng mga amag na gumagawa ng mga aflatoxin. Ito ay mga potenteng carcinogen na maaaring makapinsala sa mga selula ng atay sa paglipas ng panahon. Kahit na ang mababang antas ng talamak na pagkakalantad sa mga aflatoxin ay naiugnay sa kanser sa atay at kapansanan sa paggana ng immune. Ang mga senior, lalo na ang mga may mahinang paggana ng atay o mga sistema ng detoxification, ay mas mahina sa nakatagong banta na ito. Bilang karagdagan sa panganib ng pagkakalantad sa aflatoxin, ang mani ay isang pangunahing mapagkukunan ng omega-6 fatty acids. Habang ang omega-6 ay hindi nakakapinsala sa sarili nito, ang isang kawalan ng balanse sa pagitan ng omega-6 at omega-3 fatty acids ay nagtataguyod ng systemic na pamamaga, isang kondisyon na nauugnay sa arthritis, sakit sa puso at pagbaba ng pag-iisip. Karamihan sa mga nakatatanda ay kumukonsumo na ng masyadong maraming omega-6 mula sa mga naprosesong pagkain, at ang mani ay nagdaragdag lamang ng gatong sa apoy. Ang pasanin ng pamamaga na ito ay maaaring magpalala ng sakit sa kasukasuan, paninigas at mga problema sa vascular sa mga senior. Ang mani ay kabilang din sa mga pinaka-allergenic na pagkain. Habang maraming tao ang nag-uugnay ng mga allergy sa mani sa mga bata, ang mga allergy na nagsisimula sa pagtanda ay isang lumalaking alalahanin. Ang mga reaksyon ay maaaring banayad sa una, tulad ng pangingilig sa bibig, pangangati ng balat, o gastrointestinal discomfort, ngunit maaari silang mabilis na lumala. Sa mga matinding kaso, ang pagkakalantad ay maaaring magdulot ng mga issue sa paghinga, pamamaga, o kahit na anaphylaxis. Para sa mga nakatatanda na may maraming gamot o may nabawasang kaligtasan sa sakit, ang anumang reaksyong alergi ay nagiging mas mapanganib. Ang mga karaniwang paraan kung saan kinokonsumo ang mani ay nagpapakita ng mga karagdagang problema. Karamihan sa mga komersyal na mani ay niluto sa mababang kalidad na mga langis ng gulay na maaaring ma-oxidize at mag-ambag sa pamamaga at oxidative stress sa katawan. Bukod pa riyan, madalas silang labis na inasnan o pinahiran ng asukal na humahantong sa mas mataas na paggamit ng sodium at kawalang tatag ng asukal sa dugo. Ito ay lalong nakakabahala para sa mga senior na namamahala ng mataas na presyon ng dugo o diabetes. Panghuli, ang mani ay siksik sa calorie at madaling makain ng labis. Ang isang dakok ay maaaring maging isang mangkok bago mo ito mapansin, lalo na sa mga sosyal o nakakagambalang mga setting ng pagkain. Para sa mga senior na sumusubok na pamahalaan ang timbang, pagpapanatili ng likido o pag-igting sa cardiovascular, ginagawa nitong isang tuso na saboteur sa dieta ang mani. Ikalawang pinakamasamang nut, kasoy, cashews. Hindi tulad ng karamihan sa mga tree nuts, ang kasoy ay nakakagulat
na mataas sa carbohydrates na naghahatid ng humigit kumulang 9 na gramo ng kabuuang carbs bawat 28 gramo na may halos 1 gramo lamang ng fiber. Ang mataas na net carb load na ito ay maaaring magpataas ng asukal sa dugo ng mas mabilis kaysa sa ibang mga nuts, isang mapanganib na tampok para sa mga senior na namamahala ng pre-diabetes o diabetes. Ang kanilang tila inosenteng tamis ay nagtatago ng isang nakakabahalang kakayahang gawing hindi matatag ang mga antas ng glucose sa mga nakatatanda na may kompromitidong insulin sensitivity. Higit pa sa kanilang glycemic load, ang kasoy ay nagpapakita ng isang mas tahimik na banta sa pamamagitan ng kanilang nilalaman ng oxalate. Ang mga oxalate ay mga natural na nagaganap na compound na maaaring kumapit sa calcium sa digestive tract na humahantong sa pagbuo ng mga bato sa mga madaling kapitan na individual. Para sa mga senior na may nabawasang paggana ng bato o isang kasaysayan ng sakit sa bato sa ihi, ang kasoy ay maaaring tahimik na magpalala ng mga umiiral na panganib. Sa malaki o regular na mga bahagi, nag-aambag sila sa isang panloob na kapaligiran na pumapabor sa pagbuo ng kristal at mga potensyal na komplikasyon sa ihi. Naglalaman din ang kasoy ng mga fermentable carbohydrates na naglalagay sa kanila sa mataas na antas sa FODMAP scale. Ginagawa nitong malamang na magdulot sila ng pamumulaklak gas at gastrointestinal discomfort, lalo na sa mga may irritable bowel syndrome, iba pang mga sensitivity na karaniwan sa mga nakatatanda. Ang pagproseso ng kasoy ay naglalabas din ng mga pulang bandila. Ang mga hilaw na nuts ay hindi makakain ng walang paggamot sa init upang alisin ang urusyol, isang nakalalasong dagta na matatagpuan din sa poison ivy. Ang hindi wastong pagproseso ng kasoy ay maaaring magdala ng mga bakas ng compound na ito na sa mga bihirang kaso ay maaaring mag-udyok ng mga reaksyong alergi o dermatologic. Ang mga komersyal na bersyon ay madalas na niluto sa mga langis at pinahiran ng asin o asukal na nagpaparami ng kanilang mga negatibong epekto sa pamamagitan ng pagtaas ng sodium load at paghikayat sa sobrang pagkonsumo. Ang kanilang yaman ay maaaring mag-trigger ng mapilit na pagkain at dahil siksik sila sa calorie, 160 calories, 28 gramo, hindi kailangan ng marami upang lumampas sa isang malusog na pang-araw-araw na limitasyon. Panghuli, ang kasoy ay naglalaman ng katamtamang antas ng bitamina K10 mcg bawat 28 gramo na maaaring makaapekto sa pamumuo ng dugo sa mga senior na nasa mga anticoagulant. Ikatlong pinakamasamang nut, macadamia nuts. Ang macadamia nuts ay maaaring pakiramdam na marangya at nakapagpapasasa, ngunit para sa mga senior, nagdudulot sila ng mas maraming depekto kaysa sa kanilang halaga. Isa sa mga pinakamalaking alalahanin ay ang kanilang matinding caloric density. 10 hanggang 12 macadamia nuts lamang ay maaaring maglaman ng humigit kumulang 200 calories pangunahin mula sa taba. Ngunit nagbibigay sila ng kaunting protina o hibla upang lumikha ng pagkabusog. Ang nagtatakda sa macadamia ay ang kanilang hindi pangkaraniwang mataas na nilalaman ng saturated fat sa mga karaniwang kinokonsumo na nuts
na may halos 3 hanggang 4 na gramo bawat 28 gramo. Ang labis na paggamit ay maaaring mag-ambag sa pagtaas ng LDL cholesterol na nagpapalala sa mga umiiral na kondisyon sa cardiovascular. Para sa mga senior na nasa mga diet na malusog sa puso o mga gamot tulad ng statins, ang idinagdag na saturated fat na ito ay maaaring makasira sa therapeutic progress. Ang kanilang mayaman na katangian ng taba ay naglalagay din ng stress sa gallbladder. Para sa mga may kilala o tahimik na mga bato sa apdo, isang kondisyon na tumataas sa edad, ang macadamia ay maaaring mag-trigger ng mga digestive flare-up. Ang pagduduwal, sakit sa tiyan o kahit na pag-atake sa gallbladder ay maaaring sumunod sa mga matatabang pagkain o merienda, lalo na kung ang macadamia ay kinakain sa mas malalaking bahagi. Sa kasamaang palad, ang kanilang lasa na parang mantikilya at malambot na lutong ay ginagawa silang mapanganib na madaling kainin ng labis. Ang macadamia ay nagpapakita rin ng mga hamon sa ngipin. Sa kabila ng kanilang makinis na texture, siksik sila at maaaring makabasag o makapinsala sa mahina o artipisyal na mga ngipin. Para sa mga may tulay, korona o pustiso, ang pagnguya ng macadamia nang hindi ito ganap na pinalalambot ay maaaring magdulot ng discomfort o kahit na pinsala. Ang pag-iimbak ay isa pang hindi napapansing issue. Dahil sa kanilang mataas na nilalaman ng taba, ang macadamia ay mabilis na masira kung hindi maayos na nakaimbak. Nagiging lipas sila at nagkakaroon ng mga hindi kanais-nais na lasa, isang indikasyon ng mga na-oxidize na taba na maaaring mag-ambag sa pinsala sa cellular kapag natupok. Ang mga senior na bumibili ng macadamia ng maramihan upang makatipid ay maaaring hindi sinasadyang mapataas ang kanilang pagkakalantad sa mga nasirang compound na ito. Ika-4 na pinakamasamang nut, pine nuts. Ang pine nuts, sa kabila ng kanilang gourmet appeal at madalas na paggamit sa pesto at mga salad, ay may kasamang maraming depekto na ginagawa silang isang kahina-hinalang pagpipilian para sa mga nakatatanda. Isa sa mga pinakakakaiba at nakakagambalang epekto ay isang kondisyon na kilala bilang pine mouth syndrome. Sa loob ng 1 hanggang 3 araw, pagkatapos ng pagkonsumo, ang ilang mga individual ay nagkakaroon ng isang paulit-ulit na metal o mapait na lasa sa bibig na maaaring tumagal ng ilang araw o kahit na linggo. Bagamat hindi pisikal na nakakapinsala, ang epektong ito ay maaaring sugpuin ang gana sa pagkain at magdulot ng hindi sinasadyang pagbaba ng timbang sa mga senior, isang grupo na madaling kapitan na ng undernourishment. Ang isang mas seryosong alalahanin ay kung paano maaaring makialam ang pine nuts sa mga karaniwang gamot. Naglalaman sila ng mga compound na maaaring makaapekto sa metabolismo ng mga gamot, sa presyon ng dugo, mga antidepressant at mga gamot na nagpapababa ng kolesterol. Ang mga interaksyon na ito ay hindi malawak na dokumentado sa mga pangunahing alituntunin na ginagawang mas mapanganib ang mga ito, lalo na para sa mga senior na namamahala ng maraming reseta. Ang pare-parehong paggamit ng pine nuts ng walang kamalayan sa mga naturang epekto ay maaaring humantong
sa binagong bisa ng gamot o hindi inaasahang mga epekto. Isa pang nakatagong panganib ay ang kanilang mataas na nilalaman ng polyunsaturated fats na habang madalas na itinuturing na kapaki-pakinabang ay lubhang madaling ma-oxidize. Ang pine nuts ay mabilis na nasisira kapag nakaimbak sa temperatura ng silid o lampas sa kanilang shelf life. Ang mga lipas na taba mula sa na-oxidize na pine nuts ay hindi lamang masama ang lasa, ngunit maaaring mag-ambag sa cellular na pamamaga at pangmatagalang pinsala sa tissue. Ang mga senior na may kompromitidong panunaw o mga kondisyon ng pamamaga ay maaaring partikular na sensitibo sa mga na-oxidize na compound na ito. Sa pisikal, ang pine nuts ay nagpapakita ng isang natatanging panganib sa pagkabulunan, aspiration hazard. Ang kanilang maliit na sukat at madulas na texture ay ginagawa silang isa sa mga pinakamadaling uri ng nuts na aksidenteng malanghap, lalo na sa mga senior na may kahirapan sa paglunok o tuyong bibig. Kung malanghap ang maliliit na nuts na ito, ay maaaring humarang sa daanan ng hangin o manatili sa mga baga na posibleng humantong sa aspiration pneumonia, isang seryoso, at kung minsan ay nakamamatay na kondisyon sa mga matatanda. Isang mahalagang aral para sa inyo, ang pagpili ng tamang uri ng nuts ay hindi lang tungkol sa nutrisyon. Ito ay tungkol sa pagprotekta sa inyong puso, pagbibigay enerhiya sa inyong katawan, at pagpapanatiling matalas ang inyong isipan hanggang sa inyong mga ginintuang taon. Kapag nauunawaan ninyo kung aling mga nuts ang sumusuporta sa inyong kalusugan at kung alin ang maaaring tahimik na kumakalaban dito, ang bawat merienda ay nagiging isang pagkakataon upang kontrolin ang inyong kapakanan. At tandaan, hindi ito tungkol sa pagiging perpekto. Ito ay tungkol sa pagiging pare-pareho. Gaya nga ng kasabihan, ang maliliit na pagbabago na patuloy na ginagawa ay nagbubunga ng mga kahangahangang resulta sa paglipas ng panahon. Kahit isang mas mahusay na pagpili bawat araw ay maaaring humantong sa tunay at pangmatagalang pagpapabuti. Ngayon kayo naman po ang aming tatanungin. May napansin ba kayong pagbabago, mabuti man o hindi, matapos magdagdag o mag-alis ng ilang uri ng nuts sa inyong pang-araw-araw na pagkain? Gusto naming marinig ang inyong kwento. Ibahagi po ninyo ang inyong karanasan sa comments sa ibaba at tulungan ang iba na makagawa rin ng matalinong desisyon. Kung nahanap ninyo na nakakatulong ang gabay na ito, huwag kalimutang ipasa ito sa isang taong mahalaga sa inyo. Ang inyong kalusugan at ang sa kanila ay nararapat lamang sa pinakamahusay.